Magandang umaga, ito po ang ating update patungkol sa monitor natin na si Bagyong Basyang na may international name na Penha. Itong Penha po ay galing sa bansang Macau na nagre-represent dun sa Penha Hill, isa sa mga attraction po ng bansa nila. Also, nagbibigay tayo ng name kapag umaabot po ng at least tropical storm yung kategory ng ating bagyo. So kagabi nga po ng alas 8 ay tuluyan pa na mas lumakas itong si Bagyong Basyang into tropical storm. At ito ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro ng bagyo at 80 kilometers per hour na pagbugso o yung biglaang paglakas ng hangin sa paligid nito. Sa kasalukuyan, ito ay papalapit sa ating kalupaan at ito ay nasa layong 395 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Generally, ito ay kumikilos pa westward, papalapit pa sa eastern section ng Mindanao. At bukod dito, ay nakakaapekto pa rin sa atin patuloy yung hanging amihan. Bahagya po ito na humihina, pero may surge po ito next week by Monday. So, unahin po natin yung track o yung forecast track natin dito kay Tropical Storm, kay Bagyong Basyang. Almost similar po sila nung 8 a.m. natin na 5 a.m. natin na nilabas na bulletin. Pero ang main difference po nila ay bahagyang umakyat yung track natin. So, yung previous natin na bulletin ay bahagyang posible lang siya maglandfall sa dulo ng Negros Island region. Pero ngayon ay tumaas na yung posibilidad at posible pa ito na maglandfall dito sa Siquijor Island. At mananatili pa rin naman na tropical storm yung kanyang category habang binabaybay itong northeastern part ng Mindanao at ganoon din dito sa southwestern part ng Visayas. So, magpapatuloy po ito na kumilos pa westward hanggang sa maglandfall ito, posible bukas ng gabi, mamayang gabi or bukas ng madaling araw yung landfall nito. Dito, mataas yung chance niya na maglandfall sa Surigao del Sur. And after niya maglandfall, ay mag-shift na. From westward, magiging northwestward na. Bahagyang paakyat na yung magiging track nitong si Bagyong Basyang. And by Saturday ng umaga, nandito na ito sa Sulusi. At after nun, by Saturday ay mas hina pa ito dahil sa supply ng cold and dry air na galing sa amihan. So yun yung tutulong para mas humina pa itong bagyong si Basyang. And eventually, by Sunday and Monday, ito ay mas hina pa, tropical depression, and eventually low pressure area hanggang sa ito ay mag-dissipate o malusaw. So, ang critical na time na kung saan pinaka makaka-apekto po ito ay mamayang gabi, pag landfall niya, kasama yung Friday and Saturday. By Sunday, dahil sa paghina nito, ay mas mababawasan yung magiging epekto nito in terms of winds. Pero gusto rin po natin na i-emphasize yung epekto nito when it comes to rainfall. Dahil yung shear line na posibleng mag-form sa mga susunod na araw ay tutulong po para mas dumami yung kaulapan. So, yung kaulapan ng shear line plus yung kaulapan mismo na associated dito kay Bagyong Basyang ay magsasani po, magkakaroon ng merge at ibig sabihin nun, magdudulot po yan ng relatively higher amount of rainfall, lalo na po sa bulubunduking lugar ng Northern Mindanao. Kaya ngayon pa lamang po, heads up, paghandaan po natin itong papalapit na bagyo. Itong ating wind signal naman, ang main na difference nila dun sa 5 a.m. natin na bulletin ay naging signal number 2 na rin po. Itong northeastern section ng Lanao del Norte, ito po yun, at Misamis Occidental. The rest po ay nananatili na signal number 2. Ito po yung mga probinsya ng Surigao del Norte, Agusan del Norte, yung Camiguin Island, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Misamis Oriental, at yung binanggit natin kanina na northeastern section ng Misamis Occidental at Lanao del Norte. Signal number 1 pa rin, dito sa southern portion ng Samar at Eastern Samar, probinsya ng Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Cebu, Bohol, Siquijor, at dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Cuyo Islands, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, yung northern portion, northeastern to ng Zamboanga, Sibugay. Ganoon din dito sa natitirang bahagi ng Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Yung natitirang bahagi po yan ng Davao Oriental. At yung northern portion ng Davao del Sur at Cotabato. Ito po yung continuation kapag inisa-isa natin yung mga names ng probinsya na yon. At
dito naman sa ating babala patungkol sa malalakas na pag-ulan, ito po yung mga lugar na kung saan makakaranas yung mga kababayan natin. Provincial po ito ng at least 50 millimeters. Yung nakadilaw po dito, ang ibig sabihin ng 50 to 100, ito po yun, ay posible yung mga localized floodings. O yung mga, halimbawa, konting ulan lang ay babahain na yung lugar natin, posible po tayo nabahain. Also, sa landslide prone areas ay posible din na makaranas tayo ng mga pagguho ng lupa. Pero dito sa orange, mas mataas na yung posibilidad. Ang difference po nito, yung dilaw ay localized floodings yung posible sa isang probinsya. Pero kapag orange na, ibig sabihin naman ito 100 to 200 millimeters sa isang probinsya, multiple na mga pagbaha yung posible na makaapekto sa atin. At mas mataas na rin yung tsansa ng landslide dito sa orange na nakalagay. At yung naka-gray naman, hindi po ibig sabihin yan ay hindi na tayo makakaranas ng pag-ulan. Posible pa rin po, pero mas mababa lang yung tsansa or yung amount ng pag-ulan na dito na naka-indicate dun sa mga gray areas. Ito po ay for today at para bukas naman dahil sa paglapit pa nitong si Bagyong Basyang, mas dadami na po yung naka-orange natin. Isa-isahin po natin, ito yung Panay Island, Negros Island Region, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands, yung northeastern portion ng Mindanao at nakadilaw naman po dito sa Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, Eastern Samar, Samar, Biliran at Leyte. At para naman sa Saturday, February 7, dahil sa posisyon po nitong si Basyang, by Saturday, around nandito na po yan at babaybayin yan itong northern part ng Palawan. So, mas konti na rin yung magiging epekto. Plus, mas hihina na po ito by this time. So, ang makakaranas na lang ng 50 to 100 ay yung probinsya ng Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Capiz at Iloilo. Kasama din yung Guimaras. And orange naman, limited na lang po sa Aklan at sa Antique. Itong gale warning natin ay same pa rin po. So, gusto pa rin po natin na i-highlight na wag po muna tayong pumalaot o mangisda dito sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Meron po tayong bagyo na papalapit, so iwasan po muna natin. Itong storm surge warning natin ay updated na po ito. Ang naidagdag po dito na main ay meron na rin po tayong babala ng storm surge na 1 to 2 meters dito sa Negros Island region at dito rin sa Panay Island kasama yung Cuyo Island. So, ito po yung Sulusi. So, may babala na rin tayo ng storm surge. Ang storm surge po, ito yung hampas ng alon na tatama sa dalampasigan. Para po ito, mainly sa mga kababayan natin na nakatira sa coastal areas. Also, gusto rin po natin na banggitin, no? Meron pong app na endorsed by NAMRIA. Gusto lang po natin itong share kasi mahalaga po yung tide when it comes to floodings. Kapag high tide ay mas mataas yung tendency na makaranas po tayo ng mga pagbaha. So meron po tayong QR code dito na pwede nating i-scan. Ito po yung for iPhone. Ito po yung QR code na yun. At ito naman yung for Android. Ito naman po yan. So yung app na ito ay tutulong sa atin para malaman natin kung ano yung tide na ina-expect natin, kailan yung high tide or yung low tide. Ang susunod po natin na weather bulletin at update ay mamayang 11 a.m. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po natin yung website natin. Pwede natin basahin mismo yung bulletin at pwede rin naman po tayong tumawag dito sa DOST Pag-asa or makibalita po tayo sa mga radio at abangan na lang po natin yung 11 a.m. na bulletin and live update po natin. Gusto pa natin na mas malaman yung detalye, pwede po tayong mag-follow or sundan natin yung media pages ng DOST Pag-asa. Ako po si John Manalo. Ang panahon na ay nagbabago, kaya maging handa at alerto. Ingat po tayo.